You take the red pill. Paano kung ang buong buhay mo, ang trabaho mo, ang mga kaibigan mo, ang mundong ginagalawan mo araw-araw ay hindi pala totoo? Paano kung ang katotohanan ay isang bagay na mas malala pa kaysa kahit anong bangungot na naiisip mo? At paano kung ang pagpili sa katotohanan ay nangangahulugang wala nang balikan? Ito ang tanong na sasagutan mo sa The Matrix. Welcome back sa Pohon Recaps. Taong 1999, sa isang hotel sa Mega City, may tinutugis ang mga pulis at pinasok nila ang isang silid laban sa isang babae na nagngangalang Trinity. Malapalos ang bilis niya, pambihirang lakas. Bago pa man maabutan ang babae ng isa sa mga pulis, dumating ang mga lalaking nakasuit at shades. Kakaiba rin ang kanilang mga galaw. Tumakas si Trinity sa pamamagitan ng isang phone booth. Isang truck ang nagtangkang banggain ang booth pero naglaho ng babae bago pa man madurog ito. Samantala, sa isang opisina, nagising si Thomas Anderson sa kanyang desk. Software engineer siya sa araw, sa gabi, kilala siya ng underground internet bilang Neo, isang hacker na naghanap ng sagot sa isang tanong na hindi niya maipaliwanag at matagal na siyang may kutob na may mali sa lahat. Ano ang Matrix? May biglang lumabas na mensahe sa kanyang monitor. The Matrix has you at follow the white rabbit. Nagtaka siya pero kinagabihan may biglang dumating na customer sa kanyang pintuan. Habang nakikipag-usap si Neo, napansin niya ang tattoo sa braso ng bisita na isang white rabbit tulad ng sinabi sa computer. Kaya sumama siya. Sa isang club, biglang lumapit si Trinity sa kanya at nagpayo na ang sagot sa tanong na matagal niya nang hinahanap ay nasa labas at mahanap siya nito pag handa na siya. Kinaumagahan sa trabaho, may natanggap siyang package. Sa loob ay isang cellphone. Tumunog agad at sinagot niya. Si Morpheus pala ang nasa kabilang linya. Binabalaan siya na may paparating na mga lalaking nakasuit. Meron nga. Kung gusto daw niyang mamulat, kailangan niyang tumakas. Inutusan siya kung ano ang eksaktong gagawin niya. At ang galing, hindi nga nila siya nakikita. Kaya nalusutan niya sila hanggang sa makalabas na siya sa bintana. Kaso, nang kailangan niya ng tumalon, bigla siyang naduwag. Hindi niya nagawa, kaya nahuli siya. Sa interrogation room, pinalaan nila siya sa mga illegal niyang aktibidad. Pero hindi siya natatakot sa kanila, kaya pinakitaan nila siya ng imposible. Biglang nabura ang bibig niya, natatapan ng balat ang labi niya, saka inilagay ang kakaibang robot sa loob ng pusod niya. Grabing takot niya, nagsisigaw. Nang biglang nagising siya, panaginip lang pala lahat yun. Pagkatapos, tumawag na naman si Morpheus. Inutusan siyang pumunta agad sa Adams Bridge. Ngayon din, doon siya sinundo ng grupo ni Trinity. Nagdadalawang isip pa siya at balak pa sanang umatras. Pero pinayuan siya ni Trinity na alam mo na ang landas na to at kung saan ang lundo nito at alam mo sa sarili mo na hindi ito ang gusto mong tahakin. Kaya bumalik na siya at pinunot nila ang isang uri ng insekto mula sa kanyang tiyan. Isang tracking device na inimplant ng mga agents para matiktikan siya. Pumasok siya sa abandonadong building at sa wakas ay nagkita na sila ni Morpheus. Dalawang tableta ang pinapipili sa kanya. Asul, mananatili siya dito at magigising sa kanyang kama at makakalimutan ng lahat. O ang pula, matutuklasan niya ang katotohanan ngunit wala nang balikan ito. Kinuha ni Neo ang pulang tableta at ininom. Bigla siyang nahilo at nagsimulang gumuho ang realidad sa paligid niya. At nang magising siya, nasa loob lang pala siya ng isang translucent pod, hubad na nakakonekta sa mga wire na palibutan ng libu-libong katulad na pod na nakahanay sa isang malawak na tore sa buong buhay niya. Bawat isa ay may taong natutulog sa loob. Bawat isa ay konektado sa iisang sistema. Biglang na-disconnect ang wire sa katawan niya. Bumagsak siya sa tubig, dinala sa itaas ng isang ship. Binati siya ni Morpheus ng welcome to the real world. Dito niya na malalaman ang lahat. Hindi na pala 1999 ngayon, kundi malapit na sa 2199. Ang mundo na alam niya, ang mga kalye, ang trabaho, ang mga tao ay isang computer simulation lang na tinatawag na Matrix. Dahil ang tunay na mundo ay isa na lang, madilim na disyerto kung saan pinasabog ng mga tao ang langit para patayin ang araw na nagbibigay ng enerhiya sa mga makina. Pero nakahanap pa rin ang mga makina ng panibagong pinagkukunan ng enerhiya. Yun ay
tayong mga tao. Ginawa na lang nilang mga baterya ang sangkatauhan habang pinapanatili ang ating mga kaisipan sa loob ng simulation program. Ngayon, ang ship na sinasakyan nila ay ang Nebuchadnezzar, ang tahanan ng team ni Morpheus. At naniniwala si Morpheus na si Neo ang the one, ang tao sa propesiya ng Oracle na darating at tatapos sa lahat ng ito. Pinasok na siya sa simulation at nagsimula ng training. Dito, hindi mo na kailangan pang mag-training ng ilang taon para maging bihasa sa isang skill. Pwede mo na lang itong i-download. Wow, sana maabutan pa natin yan. Pa-download ng Jiu-Jitsu, Kenpo, Taekwondo, marami pang iba. 10 oras ng kaalaman na direktang sinasapak sa isip niya. At sa Virtual Dojo, nagpakita si Morpheus kung ano ang kayang gawin ng isipan niya sa loob ng Matrix. Ang realidad ay maaaring baliin, ang gravity ay opsyon at ang bilis ay desisyon. Naglaban sila at kahit wala man siyang kahit anong experience sa martial arts, ay kamangha-mangha ang mga kilos niya. Sumubok siyang ilang beses na pabagsakin si Morpheus pero higit siyang bihasa. Gumamit pa siya ng iba't ibang teknik. Excited ang lahat na pinanood ang paglalaban nila. Ngayon lang sila nakakita ng ganitong katinding makipaglaban kay Morpheus kahit sa unang araw pa lang. Lumipad sa ere, lumalakad sa mga pader, mabilis niyang natututunan. Mabilis ang mga kamay hanggang sa muntikan na si Morpheus. Ngayon, lumipat na sila sa mga building. Tinuro naman ni Morpheus kung paanong kontrolin ang isip na kaya mong tumalon ng matataas. Pero nang sumubok siya, kapos, lumagapak siya sa semento, ganun pa man ay hindi siya mamamatay kasi simulation lang to. Pero kung mamatay siya sa loob ng Matrix, patay na rin ang katawan niya dahil hindi mabubuhay ang katawan kung patay na ang utak. Ang pinakamapanganib na kalaban sa loob ng Matrix ay hindi ang mga makina, kundi ang mga agents na dapat niyang ikabahala. Mga lalaking nakasuit at nakasalamin na pwedeng pumasok sa katawan ng sino mang tao na nakakonekta sa system. Mabilis, malakas, kahit saan at pwedeng kahit sino ay kontrolado nila. Lahat ng taong nanlaban sa agent ay namatay na, walang nakaligtas. Biglang may sumugod na mga sentinel sa kanilang ship. Ito ang delikadong robot na naglilibot at pumupuksa ng mga ship na katulad nila. Nagtago sila sa isang sulok at nag-deactivate. Buti na lang at hindi sila nakita. Sa loob ng ship, nakilala niya si Cypher, isa sa mga crew na reklamador, at lihim pa lang nakikipag-usap sa mga agent dahil sawa na siya sa lusak na to at mas gugustuhin niya na lang sa ilusyon. Ang kasunduan, buburahin nila ang memorya niya at ibabalik siya sa Matrix bilang isang mayaman at matagumpay na tao. Ang kapalit, ipagkakanulo niya si Morpheus. Dumating na ang araw na kailangan nang humarap ni Neo sa Oracle. Pagpasok nila lahat sa Matrix, telepono lang ang gamit nila bilang entry at exit sa Matrix. Hinatid nila si Neo sa Oracle para malaman kung ano ang propesiya para sa kanya. Sa waiting room, nakita niya ang mga batang may mga kakaibang kakayahan. Isa sa kanila ay kayang baliin ang kutsara gamit lang ang kanyang isipan. Sinabi sa kanya ng bata na ang sekreto ay isipin niya lang na wala talagang kutsara, kundi ang isipan mo mismo ang nagbabago. Sinubukan niya rin at nagawa niya nga. Tinawag na siya ng Oracle at sa loob may isang babaeng nagluluto ng cookies. Siya pala ang Oracle. Tinanong niya si Neo kung sa tingin niya siya ang the one. At bago pa man sumagot si Neo, sinabi na ng Oracle na alam na nila pareho ang sagot. Hindi talaga siya ang the one, aray ko. Yun nga lang, naniniwala pa ring lubos si Morpheus na siya yun. Sa puntong kaya niyang isapalaran ang sarili niyang buhay para lang iligtas si Neo. Darating ang panahon na isa sa kanila ang kailangang mamatay at nasa kamay ni Neo ang kapalaran nilang dalawa. Pauwi na sila at dito na nagsimula ang kataksilan ni Cypher. Tinimbrihan niya ang mga agent kung saan ang lokasyon nila, kaya nasarahan na ang mga exit nila. Nagtago sila sa loob ng mga dingding. Narinig sila ng isang sundalo at nagsimula ang bakbakan. Lumipat ang agent sa katawan ng sundalo. Lagot na silang lahat, kaya sinugal nga ni Morpheus ang sarili niya para makatakas lang sila Neo. Nakipaglaban siya sa isang agent na si Smith. Sobrang lakas nito na kahit si Morpheus pa ang pinakamatindi sa kanila, pero kinawawa lang siya ni Agent Smith at sa huli nadakip nila si Morpheus. Unang nakabalik si Cypher sa ship at doon na niya ginawa ang kanyang plano. Kinuha ang lightning rifle at binaril si Tank at si Dozer. Isa-isang na-disconnect ng mga plug ng mga kasama nila na nasa Matrix pa na siyang pumatay sa mga katawan din nila sa totoong mundo dahil pag naputol ang koneksyon, dedo, hanggang sa isusunod na niya si Neo. Buhay pa pala si Tank kaya binaril niya si Cypher. Patay ang traidor. Hinanapan niya ng exit silang dalawa kaya nakabalik
pabalik na si Neo at Trinity. At dito magsisimula ang mahirap na desisyon. Pinili ni Tank sa grupo na kailangan na nilang patayin si Morpheus para hindi na makuha pa ng mga agent ang access code para sa mainframe ng Zion na siyang huling natitirang syudad ng mga tao sa buong mundo. Ngunit tumanggi si Neo. Susugod daw siya at babalik sa Matrix para iligtas si Morpheus kahit malaki ang chance na hindi na talaga siya makakabalik. Sinabi niya sa kanila ang sinabi ng Oracle na isa sa kanila ang mamamatay. Kung hindi talaga siya ang the one, ay walang matutuwa kung siya ang matitirang buhay. Hindi sila makapaniwala na nagsakripisyo silang lahat para lang sa wala. Ganun pa man ay pumasok silang dalawa ni Trinity. Tinanong ni Tank kung ano ang kakailanganin nila. Guns. Lots of guns. Nagtaka si Trinity sa hindi pangkaraniwang abilidad ni Neo na wala pang nakagawa nito kahit kailan. Samantala, tinotorture na pala nila si Morpheus para makuha ang access code sa Zion pero wala silang makuha. Nang silang dalawa na lang ni Agent Smith, nahayag ang secret agenda nito na gusto nang makalaya sa system dahil sawa na siya na maging tauhan sa Matrix. Gusto niya nang maging malaya. Samantala, pumasok na sa building ang dalawa at nagpa-check sa mga guard. Nagulantang sila nang makita ang sangkatutak na mga baril at nagsimula ang matinding baka. Sinugod sila ng dose-dose ng mga kalaban, pambihirang bilis at sangkatutak na mga bala. Lumilipad sa ere sa gitna ng mga barilan at nagtulong ang dalawa para mapabagsak ang lahat. Naalerto ang mga agents sa kanilang pagdating. Pumaibabaw sila sa elevator at pinaibabawan din siya ni Trinity. Sa kanila pinasabog ang elevator na nag-trigger sa fire alarm at nagpaulan ang mga agents. Nakikipaglaban na pala sila sa mga sundalo sa rooftop. Nauubos na nilang lahat ang mga ito. Narinig ito ng mga agents at sumapi sa isa sa kanila. Sinubukang barilin ni Neo ang agent pero sa sobrang bilis ay naiilagan lang nito ang lahat ng bala. Kaya walang silbi ang mga baril niya hanggang sa maubusan na siya. Ngayon, ang agent naman ang titira. Dito na lumabas ang makasaysayang Matrix move na ito na baka ito lang nga ang gusto mo lang makita talaga sa recap na to. Siya lang ang kauna-unahang tao na naging kasing bilis ng agent na nagawang mailagan ang mga bala. Binaril ni Trinity sa bungo ang agent at bumalik sa pagiging sundalo. Nagtaka si Trinity sa kanya dahil walang sino man kahit kailan ang nakakagawa nun sa kasaysayan na matapatan ang bilis ng agent. Nakakita sila ng helicopter kaso di sila marunong magpalipad kaya tumawag sila kay Tank para magpa-download ng skill ng pilot. Diba ang galing? Pag dumating ang panahon, magpapa-download din ako ng skill kung paano maging magaling mag-recap. Sumakay sila sa helicopter at dinaluhong nila ang mga basang sisiyo na nabulaga nang binati sila ng machine gun ni Neo. Kahit ilang ilag at slow-mo pa ang gawin nila ay walang silbi. Dahil wala kayong takas mga bugoy, uubusin ko ang magazine ko sa mga bungo nyo. Namatay silang lahat at syempre hindi tatamaan si Morpheus kasi bida siya. Lumipat agad ang mga agent sa katawan ng mga bantay na sundalo. Tumakas na si Morpheus at tatalon na siya papunta sa helicopter kaso naabutan pa siya ng baril ni Smith. Hindi na siya aabot kaya tinalon din siya ni Neo. Boom! Nasagip siya. Binaril ni Smith ang makina kaya sasalpok na ang helicopter. Pero bago pa man yun mangyari, tumakas na sila sa malapit na building at lumapag si Morpheus at Neo. Yun nga lang, sasabog na si Trinity kasama ng helicopter. Nakikinita na ito ni Neo kaya hinatak niya ang kable na nakakabit sa helicopter. Namangha si Morpheus sa angking tapang at talino ni Neo. Hinatak niya si Trinity sa kakaibang lakas at nasagip ito sa pagsabog at hinila ito papalapit sa kanya. Doon nila napatunayan na siya nga ang the one. Lalong lumagkit na parang sapin-sapin ang tingin ni Trinity sa kanya. Aangal pa sana si Neo na pero ang sabi ng Oracle, sinabi niya lang sa'yo ang dapat mong marinig at natupad nga ang propesiya sa'yo. Naghanap na sila ng pinakamalapit na exit kaya hindi na sila naabutan pa ng mga agent na nagngangalit sa pagkabigo. Pira na naging bato pa. Nauna na si Morpheus at may sasabihin pa sana si Trinity sa kanyang damdamin pero sinaniba na rin ng agent ang pulubing malapit sa kanila kaya pinauna na si Trinity. Naiwan si Neo at nabaril na ang phone booth. Sa pagkakataong ito, naghaharap na ulit sila ni Smith pero ngayon hindi na siya natatakot pa sa agent. Sinalubong niya pa ito at sabay silang lumipad ng slow-mo at nagbarilan. Naubos ang bala
Nagsagupaan sila at siguradong malakas ang agent, pero kamanghamanghang natatapatan niya ang lakas nito at nakikipagsabayan din sa hampasan. Dumating ang tren at ipapasagasa na siya, pero nang malapit na ito, biglang lumipad si Neo at lumagapak si Smith na siyang nawasak ng tren at nakaligtas si Neo. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Matrix na naig ang isang tao laban sa agent. Pero syempre, lilipat lang ito sa ibang katawan at nang makita ni Neo, tumakbo agad siya patungo sa kanyang exit. Tumawag siya kay Tank, pero ang malala ngayon ay 3 agent na ang humahabol sa kanya. Sa gitna ng kalye, malamang pinis na siya matapos ang makabang habulan. Abot kamay niya na ang exit, ngunit naabutan pa siya ni Smith sa loob ng kwarto. Binaril siya ng maraming beses. Finish na. Bumagsak na si Neo sa sahig. Samantala sa labas ng Matrix, natuntun na sila ng mga Sentinel para sirain at durugin ang ship. At ang nag-iisang armas nila na pamuksa sa Sentinel ay hindi pa nila pwedeng gamitin dahil nakakonekta pa si Neo sa Matrix at mamamatay siya kapag ginamit nila ito. Pero naniniwalang lubos Morpheus na aabot si Neo. Lumuhod si Trinity sa tabi ng katawan niya sa totoong mundo at sinabi sa kanya ang matagal niya ng lihim, ang propesya ng Oracle sa kanya na iibig siya at ang lalaking mamahalin niya ay ang The One. Kaya hindi ka pwedeng mamatay dahil mahal kita. Hinalikan niya si Neo na parang Sleeping Beauty. Tumibok ulit ang puso-puso ni Neo sa loob ng Matrix. Nagtaka ang mga agent sa kamanghamanghang pagbangon ulit ni Neo. At nang parinig siya ng mga ito, inangat niya ang kanyang kamay at nagawa ang imposibleng mapahinto ang mga bala sa harap niya. Nakikita niya na ang Matrix sa code form nito, nakipaglaban sa mga agent ng walang kahirap-hirap sa isang kamay. Sinipa ito at nilusob sa loob ng pagkatao at pinasabog. Nang makita ito ng ibang agents, ay sila na ang tumakbo. Siya na ang kinakatakutan. At bago pa man madurog ng Sentinel ang buong ship, naka-exit na si Neo at na-activate ang EMP. Tapos ang laban at naglaplapan na sila ni Trinity. Lami kaayo dong. At pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe sa mga makina. Ipinakita sa lahat ang mundo na hindi nila gustong makita. Ang isang mundo na walang mga panuntunan, isang mundo kung saan lahat posible. Kaya lumipad sa langit. Di ko na nakita. Tapos ang pelikula. Pero syempre, papunta pa lang tayo sa exciting part. Siguraduhin mo lang na nakasubscribe ka na dahil isasalang na natin ang The Matrix Reloaded. Ilang taon ang lumipas, si Neo at Trinity ay magkabembangan na. Ngunit paulit-ulit ang panaginip ni Neo na si Trinity ay nasabak sa isang sagupaan laban sa mga agents at tinamaan ng bala na hulog at mamamatay na. Lagi niya itong napapanaginipan, saka siya nagigising. Hindi niya alam kung premonition ba ito o natatakot lang siya. Samantala, may 250,000 Sentinel na pala ang humuhukay mula sa ibabawan ng Earth patungo sa underground city ng Zion. Konting panahon na lang bago nila ito marating. Ang Zion ay ang isang malaking underground city kung saan nabubuhay ang maraming tao na malaya sa Matrix, kung saan malaya silang magpasarap at magbembangan. Inutusan ng komandante ang lahat ng ship na bumalik sa Zion, ngunit hiniling ni Morpheus ang tulong na kailangan niyang makausap muna ulit ang Oracle dahil meron itong mensahe para kay Neo. Nang makuha ni Neo ang mensahe at makarating sa Oracle sa loob ng Matrix, marami siyang natutunang bagong impormasyon. Una, may bodyguard na pala si Oracle na si Seraph na isa ring program at hindi tao. Pangalawa, may mga supernatural na nilalang sa mundo. Ang multo, ang mga vampira ay ang mga programa rin na tumakas sa deletion at nagtatago sa Matrix bilang exile. Ang pangatlo, kailangan ni Neo na pumunta sa source, ang pinanggagalingan ng lahat ng power ng Matrix. Pero para marating yon, kailangan niya ang Keymaker, isang program na nakakulong sa isang mapanganib na nilalang na tinatawag nilang Merovingian. Bago siya makaalis, hinarang siya ng isang pamilyar na presensya, si Agent Smith. Buhay pa pala, pero hindi na
siya agent matapos siyang pasabugin ni Neo sa unang pagkakataon, tumanggi siya sa deletion at naging exile. At ngayon, may bagong kakayahan na siya. Pwede na niyang ma-override ang mga tao na parang virus at gawing kopya ng kanyang sarili. Nilagay niya ang kamay niya sa dibdib ni Neo at sinimulan ang proseso. Lumaban si Neo at nakaalpas. Ang tanong, kung kayang gawin ni Smith ang ganitong bagay kay Neo, ano pa kaya ang kaya niyang gawin? Sa isang restaurant, nakilala ni Neo, Trinity at Morpheus si Merovingian at ang asawa nitong si Persephone. Ang Merovingian ay isang program na naniniwala na ang sanhi at bunga o causality ay siyang nag-iisang batas. Ang mga pagpipilian para sa kanya ay isa lang ilusyon. Lahat ay alipin ng kung ano ang nangyayari sa paligid niya bago pa man nila magawa ang desisyon nila. Nakakita siya ng magandang dilag at natripang sibakin ito sa banyo. Tumanggi siyang ibigay ang keymaker sa kanila. Kaya si Persephone na ang tumulong bilang ganti sa pambababae ng kanyang asawa. Ngunit may kapalit. Siyempre, kailangan ni Neo na halikan siya tulad na kung paanong hinahalikan niya si Trinity para daw madama ulit niya ang tunay na pagmamahal. Hindi ito kaaya-ayang panoorin pero ginawa niya ito dahil sa pangangailangan. Si Ramsa na. Nasarapan si Inday kaya ipinakilala na sila sa Keymaker. At akala nyo makakalabas kayo ng ganun-ganun na lang? Siyempre, marami kayong pagdadaanan. Habang tumakas ang grupo kasama ang Keymaker, nagkaroon ng pangmalupitang malawak na labanan sa freeway, mga agent, mga kambal na katulad ng multo na hindi tinatabla ng bala, tumatagos kahit saan, at ang buong organisasyon ng Merovingian. Dumating ang tulong mula sa Zion na sila Niobe, isa pang kapitan ng ship, kaya nakaligtas ang Keymaker kasama nila. Ikinasana ng Keymaker ang plano. May espesyal na pinto sa isang gusali na siyang lagusan na nagdadala papunta sa source. Ngunit ang gusali ay puno ng mga bomba na sasabog kapag na-trigger ang alarm. Tatlong grupo ang kailangan. Isa para sirain ang power station, isa para i-deactivate ang backup system, at si Neo ang siyang papasok sa pintuan papunta sa source. Sumulong na ang tatlong grupo. Ngunit sa totoong mundo, pinapasabog na pala ng mga Sentinel ang ship ng isa sa mga grupo. Kaya namatay tuloy ang grupo nila Naomi at bumagsak ang kanilang mga katawan. Naiwang aktibo ang backup system at ang mga bomba. Sasabog ito pag pumasok sila Neo. Hindi man pinayagan ni Neo si Trinity na sumama sa plano, pero sinira niya ang pangako niya at pumasok si Trinity sa Matrix para i-deactivate ang backup system ng mag-isa. Binigyan ng oras ang pangalawang grupo para makarating sa pintuan. Sa hallway, bago pa makapasok sa pintuan, lumabas na naman ang mga ulupong ni Smith at nagbabagal sa kanilang grupo. Ngunit nakarating pa rin sila sa pintuan at kaagad pagkatapos ni Trinity na i-shutdown ang backup system, ligtas itong nabuksan. Ngunit nang pinasok ng pangalawang grupo ang pintuan, nabaril na ang Keymaker kasi tapos na siyang pakinabangan. Babalik na si Morpheus dahil si Neo lang ang kailangang mag-isang haharap. Nang lamunin si Neo ng pinto, isang silid na puno ng monitor at sa gitna, isang lalaki na siya palang arkitekto ng lahat sa Matrix. Ang program na lumikha mismo ng The Matrix. At ito na bunyag ang pinakamalalim na katotohanan sa buong kwento. Hindi ito ang unang Matrix, hindi rin ito ang unang Zion, at hindi din siya ang unang The One. Marami nang nagtangkang na una sa kanya. Ang katotohanan, ang Matrix ay nilipat ng nakaraang mga version nito na nabigo dahil masyadong perpekto o wala ng pagpipilian. Sa ikatlong version, nagbigay ng kakayahan ng pili at 99% ay tumanggap. Ang 1% na tumanggi ay pinayagang makaalis patungo sa Zion. Nang lumaki ng labis ang Zion, pinuksa ito ng mga makina at sinimulan muli ang Matrix. 5 beses na daw itong nangyari. At ang The One na si Neo at ang mga nauna pa sa kanya ay bahagi siyempre ng sistema ng Matrix. Ang buhay ng The One ay ginagabayan para laging maglundo na makaharap ang arkitekto. Kung saan bibigyan siya ng pagpipilian, piliin na iligtas ang mga tao sa Zion o ang mga taong buhay din pero nasa loob ng Matrix. Ang mga nauna kay Neo ay pumili sa pagsunod dahil naramdaman nila ang koneksyon sa sangkatauhan at pinili ang kapanatagan ng marami kaysa sa sarili nilang buhay. Ngunit si Neo ay iba. Meron siyang bagay na hindi mayroon ang mga nauna sa kanya.
love life si Trinity na nakikipagsapalaran na pala para sa kanyang buhay laban sa mga agents tulad ng eksena sa umpisa ng pelikula na mamamatay na siya. Dalawang pinto ang nakaharap kay Neo. Isang patungo sa source, mamamatay si Trinity pero magpapatuloy ang Zion, o ang isa na babalik sa Matrix, maaari niya pang iligtas si Trinity. Ngunit ang system crash ay maaaring pumatay sa lahat ng nakakonekta sa Matrix at madadamay din ang Zion, ang katapusan ng sangkatauhan. Pinili ni Neo ang pag-ibig siyempre dahil kailanman na ay hindi naging mali ang umibig. Siguro depende kung triyan. Bumalik siya sa Matrix at sinagip si Trinity sa ere, pero nag-aagaw buhay na ito kaya kailangan niyang gumawa ng himala. Dahil nga magaling siya, pinasok niya ang kamay niya sa katawan ni Trinity at mula sa loob, inalis ang bala. Wow! Pinapintig-pintig ang puso dahil hindi siya marunong mag-CPR, piniga-piga niya. At yun, syempre, nabuhay uli si Inday kasi bide at naglaplapan ulit sila syempre. Nang makabalik sa totoong mundo, sinabi niya kay Morpheus ang katotohanan. Ang propesiya ay gawa-gawa lang at ang The One ay bahagi talaga ng sistema. Hindi ito ang katapusan ng digmaan, kaya meron pa silang pag-asa. Tumigil si Morpheus at hindi siya makapaniwala. Ngunit wala ng oras para magkalungkutan dahil paparating na ang mga Sentinel para sirain ang mga ship. Wala na silang magagawa at madadali na sila ng mga Sentinel, pero biglang huminto si Neo. Hinarap sila at nararamdaman niya ang mga Sentinel. Inangat niya ang kamay niya at bumagsak bigla ang mga ito. Wow! Kahit nasa labas ng Matrix, walang nakakaalam kung paano niya nagawa ito. Bumagsak din si Neo at nawala ng malay na koma. At dito nagtapos ang ikalawang yugto. Pero hindi pa tapos ang labanan dahil hindi ka pa rin nakasubscribe. Isa lang na natin ang pangwakas na The Matrix Revolutions. Naghihintay na ang Zion ng malaking digmaan. Samantala, nagising na si Neo sa isang train station, pero hindi ito ang Matrix. Hindi rin ito ang totoong mundo. Ito ay isang lugar sa pagitan ng dalawa. Isang transit point na hawak ng Merovingian. Doon niya nakilala ang isang batang babaeng program na nagngangalang Sati. Isang program na ipinanganak din ng dalawang magulang na program na walang layunin sa loob ng sistema, kaya naka-schedule na itong burahin. Pero naghanap sila ng paraan para maligtas ang bata sa tulong ng Merovingian. Ang ideya na kahit ang mga makina at program ay meron ding program ng pagmamahal na nagpapahalaga sa buhay ng kanilang anak. Hindi lang ang mga tao ang lumalaban para sa kanilang makabuluhang buhay. Wow! Sa labas, pumunta sina Trinity at Morpheus kay Merovingian para maligtas si Neo. Walang maayos na usapan dahil mahirap itong kausap. Kaya naubos na ang pasensya ni Trinity, kaya sa huli, tinutok niya ang baril sa bungo ni Merovingian, kaya wala na itong nagawa. Ibibigay niya si Neo o mamamatay silang lahat. Kaya napapayag din siya. Ngunit habang pinapalaya si Neo mula sa train station, may nagbabago na sa loob ng Matrix. Narating na ni Smith si Oracle at ginawa niya dito ang malagim na bagay na ma-override din ang Oracle. Ngayon, nasa kanya na ang lahat ng kaalaman nito kasama ang kakayahang makita ang hinaharap. Alam na ni Smith kung paanong matatapos ang lahat. At ngayon, ilang oras na lang bago durugin ng mga makina ang Zion. Sa huling preparasyon, nagkaroon ng matinding desisyon sa mga ship. Ang plano ni Neo, sumugod mag-isa sa Machine City at direktang makipag-usap sa pinuno ng mga makina. Ilang daang taon nang walang ship na may kalayaang makarating malapit doon kasi lungga mismo yun ng mga kalaban. Tutulang lahat sa kanya pero wala silang ibang opsyon. Samantalang ang lahat ng natitira ay sasama para makabalik at iligtas ang Zion. Lumarga na sila kapwa, ngunit may nakapasok sa ship ni Neo at Trinity na bubuit. Parang yung peking Facebook page na nanggagaya sa akin. Isang miyembro ng crew na na-overwrite ni Smith bago pa man sila bumalik sa totoong mundo. Sa gitna ng biyahe, kinulong nito si Trinity at nagkaroon ng bakbakan. Natuklasan ni Neo ang nangyayari. Naglaban sila ni Smith, ngunit ginamit ni Smith ang isang live wire para masira ang paningin ni Neo. Bulag na tuloy ang bida, pero nagkaroon siya ng bagong paningin na nakikita niya ang program sa paligid niya, pati ang kalaban niya, at iyon ay sapat para labanan at patayin siya. Nakalabas din si Trinity sa lower deck at niyakap siya. Kailangan na nilang lumarga. Sa Zion, dumating ang mga Sentinel at dinaluhong ang lahat. Naglunsad ang mga APU armored units ng mga tao. Nagsimula na ang pinakamalaking labanan ng trilogy. Daang-daang Sentinel laban sa mga mandirigma ng Zion sa loob
loob ng dock, mga missile laban sa mga drilling machines. At sa gitna ng kaguluhan, isang batang sundalo ang nagbukas ng pintuan para makapasok sila na Yobi na siyang gagamiting EMP para mapuksa ang lahat ng mga Sentinel. Ngunit kasabay ding nawasak nito ang depensa ng Zion. Kaya sa susunod na pag-atake ng kalaban, wala na silang natitira pang kakayahang lumaban pa. Habang nangyayari ito sa Zion, ang ship ni Neo at Trinity ay nakarating na sa Machine City. Sinugod sila ng libu-libong naglalakihang mga kalaban. Sa pagtakas, nakarating sila sa mga ulap at saglit na nakita ni Trinity ang araw. Ang tunay na araw, makulay na langit. Sa kauna-unahang pagkakataon, natamasa niya ang pakiramdam ng isang mundo na hindi pa nasisira. Pagkatapos, bumulusok sila sa impyerno ng Machine City. Malala ang pag-rush nila at nang tingnan ni Neo si Trinity, nag-aagaw buhay na dahil natuhog na ito sa pagbangga nila. Maagang natupad sa kanya ang propesiya. Ipinaalala niya kay Neo ang misyon nila. Nagpasalamat sa bawat sandaling nagkasama sila. Humiling ng isa pang halik bago ang kanyang huling hininga. Nagluksa si Neo, saka naglakad palabas ng ship sa gitna ng lungsod ng mga makina at nakipag-usap sa kanya ang pinakapinuno nila. Nag-alok siya ng kondisyon sa kanila. Si Smith, ang programang kumakalat na parang virus sa Matrix, ay hindi na makokontrol pa ng makina. Kaya na nitong palakasin ang kanyang sarili hanggang sa makontrol na niya ang buong Machine City. At kapag nagawa niya na yon, mawawasak na niya ang lahat kasama ang pinunong makina. Ang tanging makapipigil lang sa kanya ay si Neo. Kung magtagumpay si Neo, ibibigay ng makina ang kapayapaan para sa Zion at papalayain ang mga taong gusto nang lumabas sa Matrix. Pumayag nga ang makina. Pinasok na si Neo sa loob ng Matrix at doon niya natagpuan si Smith. Ngunit hindi lang isa. Lahat ng tao sa loob ng Matrix ay si Smith na. Isang mundo na walang ibang tao kundi puro kopya ng iisang programa. Isang Smith ang humarap sa kanya. Mr. Anderson, welcome back. Nagsimula ang pinakamalaking labanan mula sa daan patungo sa langit, mula sa langit patungo sa loob ng gusali, pababa sa malalim na butas sa lupa, paulit-ulit na pinaghahambalo si Neo ni Smith at paulit-uliting bumabangon si Smith. Matapos ang mahabang labanan, tinanong ni Smith, bakit siya nagpapatuloy na bumabangon? Nescafe ka ba? Para saan ka lumalaban? Para sa kalayaan? Sa katotohanan? Para sa pag-ibig? Ilusyon lang lahat yan! Pansamantala! Walang kahulugan ng buhay! Ang sagot ni Neo, dahil ito ang pinili ko. At muli silang nagbakbakan hanggang sa maabot ni Smith ang eksena na lagi niyang nakikita sa kanyang premonisyon. Ang katapusan, lahat ng simula ay may katapusan, Neo. Sinabi niya. Ngunit natahimik si Smith. Bakit niya sinabi yon? Hindi yon ang linya niya. Ngunit nang marinig ni Neo ang linyang yon mula sa bibig ng kanyang kalaban, naunawaan niya na ito ang Oracle. Kahit na overwrite na siya ni Smith, ginamit pa rin siya ni Oracle para magbigay ng mensahe sa uli. Isinuko ni Neo ang sarili niya at pinayagan si Smith na i-overwrite din siya. At nang gawin ni Smith yun, nagpadala ang makina ng destructive pulse sa katawan ni Neo. At dahil nakakonekta ang isipan ni Neo sa programa ni Smith, ang lahat ng kopya ni Smith ay suminabog kasabay ng malakas na liwanag. Umangat ang kamay ni Neo, bagsak mula sa Matrix patungo sa totoong mundo. Huminto ang lahat ng mga Sentinel sa Zion na ipinagtaka ng lahat at saka umuwi. Laking mangha ng lahat nang masaksihan ito na una sa kasaysayan. Alam agad nilang walang ibang makakagawa nito kundi ang The One. Nagdiwang ang lahat nang makamit ang kapayapaan sa wakas. Sa Matrix, bumalik na sa normal ang lahat. Ang mga taong na overwrite Smith ay nakalaya na ulit. Pati ang Oracle at si Sati. Nagkita ang arkitekto at si Oracle. Tanong niya, sa tingin mo magtatagal ang kapayapaan na to? Hanggang kung saan nito kakayanin? At ang mga taong gustong makalabas sa Matrix? Siyempre, papalayain na sila. Tutuparin mo ba ang salita mo? Ano sa tingin mo sa akin? Tao? Sa pinakahuling eksena, pinanood ni Oracle at Sati ang sunrise at natanong ni Sati kung makikita ba nila ulit si Neo. Sabi ni Oracle, naniniwala ako. Ano ang pinaka hindi mo makakalimutan sa The Matrix? Anong pipiliin mo? The blue pill o the red pill? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.